Dito na ulit kami ni Sky sa labas. Maglalaro daw siya sa park. Hi Sky. Let's go. Papa, Hmm. ako eh. Buti nag-landed ako. Oo nga. Maaga pa, wala pa naglalaro. Baka tamaan ka ng mga naglalaro. Oh. Cricket. Teenager. Balik na lang tayo mamaya. Punta muna tayo doon. Na? Kain lang eh. Okay guys, babalik na lang kami ni Sky dito mamaya sa palaruan kasi malalaki yung naglalaro. Nagki-cricket, baka tamaan si Sky ng bola. Malalaking mga bata. Masyado pa rin namang maaga, Sky. Mamaya maglalakad-lakad lang tayo dito tapos babalik na tayo. Masyado pa kasing maaga. Tara, dito tayo. Kaya maglalakad-lakad muna kami ni Sky dito sa palikod. And then babalik kami maya-maya. Wow, Bumblebee! Papa, bawal sa akin doon. Sige. Papa, bakit may siomay doon? Saan? Ay, oo nga, siomay. Maske yun. Mukha pa siomay. Marami na ding mga ano dito, Filipino food at saka Filipino restaurant. Hindi kagaya dati. Bihira o wala ka halos makikita. Isa, dalawa lang. Dati ang alam ko lang ano ano nga yun, Golden Fork. Dati Golden Fork lang yung Filipino food dito. Ngayon napakadami na. Pero mga Filipino food dito ang mamahal. Mahal yung presyo nila. Tapos kailangan maging totoo ako. Hindi naman lahat masasarap. Papa, Mahal na tapos hindi pa ganun kasasarap yung iba. Kukunti lang yung masarap. Kasi nung may trabaho pa ako, pumupunta kami ni Macy sa mga Filipino restaurant dito. Tinitikman namin kung ano yung masasarap. Pero bihira lang talaga. Isa, dalawa lang. Yung talagang piling-piling masarap yung pagkain na Filipino food. Oh wow, ang ganda nito. Oh. Camper van. Pero sa dami naming napuntahan ditong inasal na tindahan, yung pinakamasarap na inasal dito na restaurant dun sa Reef Mall, yung Bacolod inasal. Yun yung pinakamasarap na inasal sa lahat. Lahat ng inasal na restaurant na pinuntahan namin, pare-parehas lang ang lasa at saka style. Hindi din ganun kasarap. Pero yung sa Bacolod inasal sa Reef Mall sa Dubai, napakasarap. Lasang-lasa yung uling. Tsaka masarap talaga, malasa. Kaya siguro yung mga Filipino restaurant dito, hindi ganun nagtatagal. Hindi ganun nagtatagal talaga. Mabilis din silang nagsasarado. Tsaka halos lahat ng Filipino restaurant dito, ang may-ari din ibang lahi o ang kasosyo ibang lahi. Kumbaga walang purong Pilipino na nagmamay-ari. Karamihan may asawang Indiano, tapos yung babae Pilipina o kabayan. Yun na karamihan. Kaya ang masasabi ko, ang pinaka-famous, pinakasikat at laging pinupuntahan pa rin ng restaurant ng mga Pilipino dito is syempre yung fast food na Jollibee. Siya pa rin yung panalo. Tapos dito ang legendary na lagi namin kinakainan at saka hanggang ngayon masarap pa rin yung pagkain nila, yung Filipino restaurant na Oriental Corner. Siya pa rin talaga yung pinakapanalo yung pagkain, pinakamasarap pa rin. Hindi nagbabago yung pagkain. Napakatagal na rito. Simula nung pumunta kami dito, way back 2006. Ayun, ganun pa rin ang lasa ng pagkain. Tapos sa Alwada Mall, yung buffet, yung Kapampangan restaurant doon sa food court,
Yun, may buffet doon yun. Napakasarap din ng pagkain doon yung buffet. Hindi nagbabago. Yung the rest na Filipino restaurant dito, wala, mga ano lang, pasulput-sulput lang, nawawala din. Mabilis ding nagsasarado. Matagal na rin ako dito, 2006 pa. Ang una kong trabaho dito ay sa aluminum glass, laborer. Pero pagkasahod ko, unang sahod ko dun sa aluminum glass, umalis din kagad ako kasi ang sahod 800 lang, 800 dirham. Pagkatapos kong maging laborer sa aluminum, nalipat naman ako sa dishwasher. Naging dishwasher naman ako sa Dubai. Nakatira ako sa Sharjah. Tapos sa Dubai ako nagtatrabaho, boundary to boundary. Nilakad ko yon. Nilalakad ko, 2 oras pa pasok, 2 oras pa uwi. Tapos bumili ako ng bisikleta nung unang sahod ko sa pagdi-dishwashing. Tapos yun, nagbibisikleta na ako araw-araw. Ang sahod ko naman ay naging 1,600. So from 800 naging 1,600 naman yung sahod ko na doble. Tapos 2 taon ako sa pagdi-dishwashing. Natuto naman akong gumawa ng salad. Sa catering ako napapunta. Catering yung company. So 2 taon ako doon. Tinapos ko. And then nakahanap naman ako ng trabaho sa department store. Yun ang Matalan. Yan, sa Matalan nagtagal ako. 9 taon ako dun sa department store. 2009 hanggang 2018 ako doon sa department store. Na-promote ako nung na-promote doon kasi maganda yung performance ko. Naging manager ako doon. At napakadami ko ding naipasok na kapwa Pilipino doon, mga kababayan. Kasi sumali ako sa Singles for Christ. May mga visit visa silang mga kinuha. Naipasok ko doon sa department store. Pagkatapos ko naman dun sa department store, kasi pinalipat-lipat na ako ng branch ng amo ko, nalipat naman ako sa Miniso. Doon naman ako sa Miniso. Bago pa lang yung Miniso, bago pa lang siyang umuusbong. Kami yung pioneer. Pero 2 taon lang ako sa Miniso kasi nag-pandemic naman, nag-COVID-19. So nagkabawasan ng tao. Kaya umuwi muna ako ng Pilipinas. So sa Miniso, 2018 to 2020 naman ako. Ako naman hindi na ni-renew sa department store after 9 years kasi nagkaroon ng malaking recession. Kaya nagbawas ng tao, na lay off ako. Ito yung pangalawang branch ng Jollibee dito. Matagal na rin itong Jollibee na to. Tapos may Pilipino dito, La Paz Batchoy. Okay, pakakainin muna natin si Sky dito sa Jollibee. Ay, tamo sabi. Yum, yum, yum. Yan. Masarap at sulit pakainin ng ganito si Sky kasi ganadong-ganado siya. Nakakatuwang panoorin kumain si Sky pag ganito yung kinakain niya.
Okay, tapos na kami mag-Jollibee ni Sky. Price ko sa kanya kasi malayo yung nilakad namin. So ngayon, pabalik na kami dun sa park. Sky! Go, 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 green! Tanda ako dati nung bago pa lang napabalita na may magbubukas na Jollibee dito. Excited na yung mga Pilipino. Ang kauna-unahang branch ng Jollibee ay sa Mushrip Mall. Nung nag-open yun, sobrang daming Pilipino. Sobrang haba ng pila. Kagulo. Tapos ang alam ko, ayan, dyan yung pinuntahan namin at kinainan namin ni Sky. Yan yung pangalawang branch ng Jollibee. Tanda ko yung kasi nagtrabaho ako sa Mushrip Mall sa Matalan. Dito sa lugar na ito dati ako nakatira, dyan sa Macbila. Isang buong bila na puro Pilipino. Tsaka napakarami dating bus na dumadaan dito. Ngayon na halos wala ng Pilipino dito sa street na to. Ito yung Macbila. Walang pinagbago. So dyan ako tumira ng napakatagal sa Macbila na yan. Pero napatira din ako dito sa building na to. Ito yata ang building na to o ito. Tumira din ako dyan dati. Pero dito ako matagal sa Macbila, itong bila na to. Lahat dyan Pilipino nakatira. Tapos di-card yung pinto. Kailangan makakapasok ka lang pag may card ka. Tagal, napakatagal kong nakatira dito sa Macbila na to. Sobrang tagal kong nakatira dyan. Napakaraming memories. Tapos kada katapusan, kada magpapadala ako ng pera kay inay, mula doon, papunta dito, nilalakad ko lang, papunta doon sa Madinat Sayed. Napakalayo at sobrang init noon, summer. Pag nagpapadala ako kay inay, kala niya basta-basta. Kala niya basta-basta ang pera. Yung ang pagpapadala sa Pilipinas, ang hirap na. Sobrang init, malayo nilalakad ko. Doon kasi ako nagpapadala sa likod ng Madinat Sayed sa Albader kasi mura lang yung padala doon, 10 dirham lang. Tapos yung ika-6 na padala, libre. Kaya doon lagi ako nagpapadala. Masarap balikan yung mga alaala, yung dati kong nakalipas dito. Matagal din kasi ako dito yun. Nung napabalik ako dito sa UAE, tapos bumalik ulit kami dito sa Abu Dhabi, masarap balikan yung mga dati kong natirahan, dati kong nilalakaran, dati kong pinupuntahan. Nakakatuwa. Halos wala namang mga pinagbago, ganun pa rin. May nakita kaming eroplano sa taas, so ibig sabihin bukas yung airspace. So okay. Papa, Okay naman, ha? Papa nakakita niyan first. Sige. Dalawa, Sige. nakikita natin. Kita pala dito yung WTC, Sky, you know. Binata pa ako noon nung nakatira ako dito sa lugar na to. Hindi ko pa asawa si Arlene, pero magkasama na kami sa trabaho. Manager ako, staff ko siya. Oh, staff ko si Arlene, tapos ako yung manager niya. Diyan sa Mushrip Mall. Sa Dalma Mall. Lahat pala halos ng mall dito napuntahan ko na. Kasi palipat-lipat ako. Pag may problema sa isang shop, sa isang branch, ako yung pinapadala ng amo ko. Kaya napakalakas ko sa amo ko. Kaya marami ako na ipasok na Pilipino na staff. Kasi malakas ako sa amo ko. Kaya lahat halos ng mall dito napasukan ko na. Maliban dun sa bagong mall, kagaya na rin mall. Kami sa palaruan at naglalaro na si Sky doon sa likod. So maya maya na kami uuwi nito. Okay, uuwi na kami ni Sky at gabi na. Let's go, Sky! Papa, nakita ko to. Wow, ang ganda. Nakita ko yun sa Paper airplane. O sige. Nakita ko sa brand ako ganito. Kaya Sige. nakita ko. Okay. Ano kaya kung ano mag-dance
Okay. Yun, okay guys, nandito na kami ni Sky sa bahay. Kakauwi lang namin, pagod siya. Pero nakapag-Jollibee naman yan. Okay guys, yun lang. Tapos na yung araw namin. At yun, di namin alam kung saan pupunta. Naggala-gala lang kami. At nakita ko nga yung mga alaala ng aking nakalipas dito sa Abu Dhabi. Yung mga dati kong tinirahan, yung mga dati kong dinadaanan. Yun, masarap yung mga alaala nung binata pa ako yun. Okay guys, paano? Hanggang dito na lang yung video namin ni Sky. At shoutout nga pala kay Mr. Jesse Gapas. So nagpapa-shoutout siya. So Sir Jesse Gapas, shoutout sa'yo. At yung thumbnail ng video na ito, kung makikita nyo, kinalkal ko pa yan sa Facebook. Yung tao dyan ay yung kapatid ko. Siya yung pangalawa sa akin. So ako yung panganay, yung sumunod sa akin siya. Ito yung ginamit kong thumbnail na picture para katunayan na tumira talaga ako dun sa Macbila na yon. Yung picture na yan yung panahon na kinuha ko siya mula sa Pilipinas papunta dito na visit visa. So nagtrabaho din yung kapatid ko dito. Yan, napakaitim pa niya. So kapatid ko yan, yung nasa thumbnail na yan. Inukay ko pa dito sa Facebook. Yan, yan ang ginawa kong thumbnail. Lumang-luma ng picture. 2013 pa yata yan. So, paano? See you na lang guys sa susunod naming video. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. And then, yeah. Hanggang dito na lang. Bye. Bye-bye na. Bye. Hawa ko eh.